Narinig niya muna ang pangalan bago ang mismong mga salita. Isang pangalan na dapat ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit sa sandaling iyon, para itong bubog na tumusok sa kanyang dibdib. Karina, ang boses ni Leo sa kabilang panig ng pinto ng kanilang study ay mahina, halos pabulong. Ngunit sa katahimikan ng kanilang bahay sa Tagaytay, sapat na iyon para marinig ni Amara. Napatigil ang kanyang kamay na hahawak na sana sa doorknob. Dala niya ang isang tasa ng bagong timplang kape. Ang paborito ni Leo. Please, tama na. Huwag mo nang ipaalala ang nakaraan. Napigil ni Amara ang kanyang hininga. Ang init ng kape ay tila hindi na niya maramdaman. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang batok. Ang nakaraan? Anong nakaraan? Kaninang umaga lang. Ang mundo ay perpekto. Nagising si Amara sa sinag ng araw na tumatagos sa kanilang bintana. Ang hangin ng Tagaytay ay malamig at malinis, at ang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin ay pumupuno sa kanilang silid. Minulat niya ang kanyang mga mata, at ang una niyang nakita ay ang mahimbing na natutulog na mukha ni Leo. 5 taon. 5 taon na silang kasal, pero hanggang ngayon, pareho pa rin ang epekto nito sa kanya. Isang mabilis na pintig ng puso, isang ngiti na kusa na lang sumisibol sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi ito magising. Ang araw na ito ay espesyal. Ang kanilang ika-5 anibersaryo sa kanyang maliit na pottery studio sa likod bahay. Doon niya nahanap ang kanyang kapayapaan. Ang malambot na putik sa kanyang mga kamay, ang paikot-ikot na gulong, ang unti-unting paghubog ng isang walang anyong bagay patungo sa isang magandang sining. Gumagawa siya ng isang pares ng tasa. Magkapareho ang hugis, ngunit magkaiba ang disenyo. Ang isa ay may mga guhit na tila alon ng dagat, matatag at malakas, para kay Leo. Ang isa naman ay may mga dahon na yumayakap sa tasa, maselan at mapag-aruga para sa kanya. Isang simbolo ng kanilang 5 taon. Habang hinuhubog niya ang putik, bumabalik sa isip niya ang lahat. Ang kanilang unang pagkikita, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang pangako ng isang panghabang buhay na pag-ibig. Ang lalim naman, ngang iniisip ng best friend ko. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pag-angat niya ng tingin, nakatayo sa may pinto ng studio si Karina, nakangiti ng napakatamis. Karina! Nandito ka na pala! Masayang bati ni Amara, pinunasan ng mga kamay sa kanyang apron. Agad siyang niyakap ni Karina ng mahigpit. Masyadong mahigpit. Happy anniversary, sis! Siyempre, hindi ko pwedeng palampasin ang araw na to. Salamat, sis. Alam mo, kahit wag ka nang mag-abala. Ano ka ba? Parang hindi naman tayo magkapatid. Sabi ni Karina. Habang kumakalas sa yakap, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Swerte mo talaga kay Leo, sis. Bigla itong huminto, na tila may nasabing hindi dapat. Ngumiti lang ito ulit. I mean, kung ako lang ang may asawang kasing gwapo at kasing bait ni Leo, ewan ko na lang kung anong gagawin ko sa sobrang saya. Tumawa lang si Amara, pero may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na mabilis niyang isinantabi. May dala pala ako para sa'yo, sabi ni Karina. Iniabot ang isang maliit at eleganteng paper bag. Binuksan ito ni Amara. Isang silver bracelet na may maliliit na anahaw charm. Maganda. Simple. Nagustuhan mo? Tanong ni Karina. Ang mga matay nakatitig sa kanya. Oo naman. Ang ganda, sis. Salamat. Ngumiti si Karina. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. You know, may naalala ako dyan sa bracelet na yan. Noong college kami ni Leo, may nakita siyang halos ganyang-ganyan din sa isang antique shop. Bibilhin niya sana para sa isang secret girl. Hindi niya sinabi sa akin kung sino.
Tapos bigla ka na lang dumating sa buhay niya. Siguro, para sa'yo talaga yan. Para kay Amara, ang kwento ay tila isang patutsyada na nakabalot sa isang papuri. Pinilit niyang ngumiti. Matagal na yon, Karina. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sabagay? Sabi ni Karina, tumango-tango. Ang mahalaga, masaya kayo? Nang dumating ang gabi, dumating na rin si Leo mula sa trabaho. Ang pagod sa mukha nito ay agad na napalitan ng ngiti nang makita siya. Niyakap siya nito at hinalikan. Sa mga sandaling iyon, nawala lahat ng munting pagdududa na itinanim ni Karina sa isip niya. Ito ang kanyang Leo, ang kanyang asawa. Ngunit naroon si Karina. At sa hapagkainan, tila siya ang naging bida. Naalala mo ba, Leo? Yung project natin sa Batangas? Yung muntik na tayong malunod? Dahil sa biglang lakas ng ulan? Kwento ni Karina. Tumatawa. Oo naman. Buti na lang magaling kang lumangoy. Sagot ni Leo, nakikitawa rin. Tapos yung kliyente nating hapon, na ayaw pumayag sa design natin hanggat hindi mo siya kinakantahan ng My Way sa videoke. Tuloy-tuloy ang kanilang kwentuhan. Mga kwento tungkol sa trabaho. Mga alaala noong college. Mga inside joke na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Si Amara ay tahimik lang na nakikinig. Bawat tawa nila ay tila isang pader na itinatayo sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Bawat kami ni Leo na binabanggit ni Karina ay tila isang sampal. Pakiramdam niya, siya ang naging bisita sa sarili niyang pamamahay, sa sarili niyang selebrasyon. At ngayon, habang nakatayo siya sa labas ng study, naririnig ang usapan nila sa telepono. Lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang mahigpit na yakap, ang bracelet, ang mga kwento, ang pangalan. Karina, ang pakiusap. Tama na. Ang sikreto. Ang nakaraan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng kape sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang dating perpektong mundo niya ay biglang nagkaroon ng malaking lamat at sa likod ng lamat na iyon, nasisilip niya ang isang katotohanan na hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Ang ingay ng martilyo at ang sigawan ng mga trabahador ang nagsisilbing musika sa mundo ni Leo. Ang alikabok mula sa semento at ang init ng araw na tumatama sa kanyang balat ang nagpapaalala sa kanya na siya ay may kontrol. Dito sa construction site, lahat ay may plano. Lahat ay may blueprint. Kapag may problema, may solusyon. Simple, lohikal, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kliyente ay humihingi ng isang impossible deadline. Ang supplier ng bakal ay na-delay na naman. Ang lahat ng ito ay mga problemang kaya niyang ayusin. Mga bagay na may bigat, may sukat, hindi tulad ng problema sa bahay, hindi tulad ng bigat sa mga mata ni Amara kagabi. Simula pa lang ng araw ay ramdam na niya ang tensyon. Ang anniversary dinner nila ay naging isang mahabang kwentuhan sa pagitan niya at ni Karina. Inamin niya sa sarili, nadala siya sa mga alaala. Pero nang tiningnan niya si Amara, nakita niya itong tahimik na nakangiti, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. At pagkatapos, ang tawag ni Karina, "Leo, sorry talaga kung naging madaldal ako kanina. Baka na-offend si Amara." Sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Ano ka ba, Karina? Okay lang yon. Kaibigan ka namin." Sagot niya, habang nakapikit at minamasahe ang kanyang sentido. "Hindi eh. I feel so bad. Baka isipin niyang inaagaw ko ang spotlight sa anniversary niyo. Please, wag mo nang ipaalala ang nakaraan. Yung mga time na, alam mo na. Let's just be professional. Karina, please, tama na. Wag mo nang ipaalala ang nakaraan." Sabi niya.
Sinsero ang pakiusap. Pagod na siya. Ayaw na niya ng kahit anong komplikasyon. Hindi niya alam na sa labas pala ng pinto ay nakikinig ang kanyang asawa. Sir Leo, napalingon siya. Si Karina, papalapit, may dalang 2 tasa ng kape. Nakangiti ito, pero bakas sa mga mata nito ang pag-aalala. Ang pekeng pag-aalala. Karina, anong ginagawa mo dito? Ang init-init, sabi niya. Dinalhan lang kita ng kape. Alam kong stress ka sa project na to. Sagot nito. Iniabot ang 1 tasa. And gusto ko na ring mag-sorry ulit tungkol kagabi. Napabuntong hininga si Leo. Sinabi ko na sayo okay lang. Hindi. Umiling si Karina. Kinausap ko si Amara kaninang umaga. Sinubukan kong magpaliwanag tungkol doon sa bracelet pero parang lalo siyang nagalit. She misunderstood everything. Masyado siyang sensitive lately, hindi ba? Tumingin si Leo sa malayo. Sensitive? Siguro nga. Nitong mga nakaraang linggo, palagi itong tahimik. Akala niya ay dahil lang sa pagod sa pottery studio nito. Baka pagod lang siya, sabi ni Leo. Mas para sa sarili niya kaysa kay Karina. Sana nga. Ayoko lang kasing nakikita siyang ganon, Leo. Parang ang bigat-bigat ng dinadala niya. Nag-aalala ako para sa kanya. Para sa inyo, sabi ni Karina sa malumanay na boses. Best friend ko siya. At boss kita. Ang sa akin lang, sana maayos niyo kung ano man yan. Umalis si Karina na iniwan kay Leo ang 1 tasang kape at isang isip na puno ng pagkalito. Ang sinabi nito ay tila isang binhi. Isang binhi ng pagdududa na unti-unting umuusbong sa kanyang isipan. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, nadatnan niya si Amara sa sala. Nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Hindi man lang siya nito nilingon. Amara? Tawag niya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit malamig. Lumapit siya. Gusto niyang ayusin kung ano man ang gusot. Gusto niyang ibalik ang lahat sa dati. Nakausap ko si Karina kanina. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga ni Amara. Nag-aalala si Karina sa'yo. Pagpapatuloy niya. Hindi na malayan ang pagkakamali sa kanyang mga salita. Masyado ka raw sensitive lately. Isang tila sampal na hindi niya nakikita ang dumapo sa mukha ni Amara. Ibinitaw nito ang bulaklak na hawak. Ang mukha nito ay nagpakita ng sakit nang hindi makapaniwala. Si Karina? Bulong nito. Si Karina pa talaga ang nagsabi sa'yo niyan. He's just concerned. We're all friends here. Depensa ni Leo, ang pagkalito ay napapalitan na ng inis. Bakit ba kailangang palakihin ang isang maliit na bagay? Naalala niya bigla ang kanilang nakaraan ni Karina. College. Isang party. Isang pagkakamali na dulot ng alak. Ilang linggo lang iyon. Walang kahulugan, siya ang tumapos noon. Dahil alam niyang walang patutunguhan. At pagkatapos, nakilala niya si Amara, ang babaeng nagpabago sa lahat. Mahal niya si Amara. Walang duda doon. Kaya bakit ngayon, pagkatapos ng 5 taon, tila nagiging multo na naman ang nakaraang iyon. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message mula kay Karina. Sir, sorry kung nag-cause ako ng away sa inyo ni Ma'am Amara. I feel so guilty. Sana magkaayos kayo. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Heto na naman. Si Karina na nagsosorry, na parang siya ang biktima. At si Amara, na tahimik, na parang siya ang nang-aakusa. Ano ba talagang problema, Amara? Tanong niya. Hindi na napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Tinitigan siya ni Amara. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Narinig kita kagabi, Leo. Kausap mo siya sa telepono. Natigilan si Leo. Anong nakaraan ang sinasabi ninyo na hindi ko dapat malaman? Tanong ni Amara. Ang boses ay nanginginig, pagod, stress.
pagkalito, inis. Lahat ng iyon ay sumabog sa loob ni Leo. Ang gusto niya lang ay kapayapaan pag-uwi niya mula sa isang magulong araw. Pero heto, sasalubong sa kanya ang isang problemang hindi niya maintindihan. Isang problemang tila gawa-gawa lang. "Pwede ba, Amara?" Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa kanilang sala. "Guni-guni mo lang lahat. Pagod na ako." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod. Kinuha niya ang susi ng kotse sa may pinto at padabog na lumabas, iniwan si Amara na nakatayo, mag-isa, sa gitna ng sala na puno ng katahimikan at ng mga bulaklak na hindi na natapos ayusin. Ang tunog ng pagsara ng pinto at ang mabilis na pag-alis ng kotse ni Leo ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong bahay. Ngunit ang kasunod noon ay isang katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Naiwan si Amara na nakatayo sa gitna ng sala. Ang mga bulaklak na inaayos niya kanina ay nagkalat sa sahig, tila mga kawal na natalo sa isang digmaan. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Sa halip, isang matinding pamamanhid ang kanyang naramdaman. Tila ang kaluluwa niya ay humiwalay sa kanyang katawan at pinapanood na lang niya ang sarili mula sa malayo. "Guni-guni mo lang lahat." Ang mga salita ni Leo ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi lang ang puso niya ang sinugatan nito, kundi pati ang kanyang pagkatao. Ginawa siyang sinungaling. Ginawa siyang baliw sa sarili niyang pamamahay. Doon, sa gitna ng katahimikan at ng nagkalat na mga bulaklak, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tama na ang pagiging biktima. Tama na ang pag-iyak sa dilim. Kung guni-guni lang pala ang lahat, hahanapin niya ang katotohanan. Isang katotohanan na hindi na kayang itanggi ni numan. Kinabukasan, wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang malamig at matalas na determinasyon. Naghanda siya. Nagluto siya ng paboritong pansit ni Karina. Inilagay niya ito sa isang magandang lalagyan. Pagkatapos, kinuha niya ang luma niyang tablet na halos hindi na ginagamit. Mabilis siyang nag-install ng isang simpleng voice-activated recording app. Itinago niya ito sa isang folder na puno ng mga design app para hindi ito maging kahina-hinala. Dala ang pagkain at ang tablet. Nagmaneho siya papunta sa opisina ni Karina. "Sis, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Karina, pero mabilis na napalitan iyon ng isang matamis na ngiti nang makita ang dala niyang pagkain. "Nag-away kami ni Leo kagabi," sabi ni Amara. Pinilit na gawing malungkot at garalgal ang kanyang boses. "Tungkol sa'yo." Nakita ni Amara ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata ni Karina. Isang kislap na agad din nitong itinago sa likod ng maskara ng pag-aalala. "Oh my God, sis! I'm so sorry!" Sinabi ko na kay Leo. "Na, alam ko," putol ni Amara. "Kaya ako nandito, para mag-sorry." Tama si Leo. Masyado lang siguro akong naging sensitive. Baka dala lang ng stress. Ngumiti siya ng pilit. "Peace offering ko." Agad siyang niyakap ni Karina. "Naiintindihan kita, sis. Huwag kang mag-alala. Magkakaayos din kayo. Nandito lang ako para sa'yo, okay? Salamat, sis." "Sige, maiwan na kita. May aasikasuhin pa kasi ako sa studio." Tumalikod na si Amara at nang ilang hakbang na ang layo, humarap siyang muli na tila may biglang naalala. "Ay, oo nga pala. Pwedeng iwan ko muna sa'yo itong tablet ko? Lowbat na kasi ang phone ko at kailangan kong i-check yung mga design pegs para sa isang client. Gagamitin ko lang sana mamaya. Okay lang?" "Oo naman." "No problem," ang masayang sagot ni Karina. Kinuha ang tablet. "Ako nang bahala dito. Salamat talaga, sis. You're the best." Paglabas ni Amara sa gusali,
Sumandal siya sa kanyang kotse at huminga ng malalim. Ang pag-arte ay mas mahirap pala kaysa sa paghubog ng putik. Buong araw, sinubukan niyang magtrabaho sa kanyang studio. Ngunit ang kanyang mga kamay, na dati matatag at puno ng sining, ay nanginginig. Ang putik sa pottery wheel ay ilang beses gumuho. Ang kanyang isip ay wala roon. Ang kanyang isip ay nasa tablet na iniwan niya sa babaeng tinuring niyang kapatid. Bawat oras na lumilipas ay parang isang taon. Pagsapit ng dilim, bumalik siya sa opisina para kunin ang tablet. Maikli lang ang naging usapan nila. Isang mabilis na pasasalamat. Isang pekeng yakap. Pag-uwi sa bahay na walang ilaw at walang buhay, dumiretso si Amara sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto. Hindi na siya nag-abala pang buksan ang ilaw. Sa dilim, isinaksak niya ang kanyang earphone sa tablet at pinindot ang play. Sa una, puro tunog lang ng opisina. Mga pag-type sa keyboard, mga tawag sa telepono. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, nang marahil ay mag-isa na lang si Karina sa kanyang opisina, nagsimula ito. Isang boses. Ang boses ni Karina, puno ng pagkasuklam na hindi pa niya kailanman narinig. Kausap nito ang sarili. O marahil ay may kausap sa telepono. Hindi, okay lang. Umalis na siya. Oo, ang tanga. Naniwala agad sa acting ko. Akala niya siguro habang buhay siyang prinsesa? Akala niya, nakuha na niya ang lahat. Huminto ang paghinga ni Amara. Noon pa man, akin dapat si Leo. Naalala mo noong college? We were perfect. Tapos bigla na lang siyang dumating. Itong si Amara na mahinhin, na akala mo anghel, kinuha niya sa akin si Leo noon. Ngayon, babawiin ko lang ang dapat sa akin. Step by step, unti-unti kong sisirain ang tiwala nila sa isa't isa. At si Leo, babalik din yan sa akin dahil ako ang mas nakakakilala sa kanya. Ako ang mas karapat-dapat. Nabitawan ni Amara ang tablet. Bumagsak ito sa malambot na carpet, ngunit ang tunog nito ay parang isang pagsabog sa kanyang pandinig. Ang sakit. Ang sakit ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng galit at pagtataksil. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng dilim. Ang malamig na sahig ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng ito. Totoo ang sakit, totoo ang kataksilan, at totoo ang katotohanang nag-iisa na lang siya. Matagal siyang nanatili roon. Hinayaan niyang ubusin ng mga luha ang kanyang kalungkutan. At nang wala ng luhang lumalabas, isang bagay ang pumalit dito. Isang apoy, isang nagbabagang galit, na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin. Sa dilim, aninag niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amara na kilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na malambot. Ang mga ito ay nagliliyab, pinunasan niya ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. Gusto mo ng laro, Karina? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng isang pangako. Bibigyan kita ng laro na hinding-hindi mo malilimutan. Ang bawat umaga ay isang paghahanda para sa giyera. Hindi na nag-aantay si Amara sa paggising ni Leo. Bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na siya. Ang unang ginagawa niya ay humarap sa salamin. Tinititigan niya ang sariling mga mata. Hinahanap ang bakas ng kahinaan, ng lungkot, ng pag-ibig na nasayang. At kapag nakita niya ito, pinipilit niya itong itago sa ilalim ng isang maskara. Isang maskara ng isang asawang nalulumbay, naguguluhan, at madaling paniwalain. Pagkatapos ng ilang araw na halos hindi sila nag-uusap, si Leo na ang unang lumapit. Isang gabi, habang nagkakape si Amara sa sala, umupo ito sa tapat niya. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat at malamig.
Hindi pwedeng ganito, Amara, sabi nito sa mahinang boses. Let's fix this. Ngunit para kay Amara, ang salitang fix ay huli na. Ang basag ay basag na. Ang kaya na lang niyang gawin ay pulutin ang mga bubog at gamitin ito bilang sandata. Ngumiti siya ng malungkot. I want to, Leo. Pero hindi ko alam kung paano. At iyon ang simula ng kanyang laro. Kinabukasan, tinawagan niya si Karina. Pinilit niyang gawing nanginginig at puno ng pag-aalinlangan ang kanyang boses. Sis, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Kailangan ko lang ng kaibigan. Agad na pumayag si Karina. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa Tagaytay. Ang paborito nilang tambayan noon. Pag-upo pa lang ni Karina, nagsimula na ang pag-arte ni Amara. Napayuko siya. Ang mga balikat ay nanghihina. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Karina. Gabi-gabi, halos hindi umuuwi si Leo. At kapag umuuwi naman, amoy alak. Pakiramdam ko, may iba na siya. Nakita ni Amara kung paano nagliwanag ang mga mata ni Karina bago ito mabilis na nagpanggap na nag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag mong isipin yan, sis. Baka stress lang sa trabaho. Paano kung hindi? Humikbi si Amara. Paano kung nagbibigay na siya ng pera sa iba? Paano kung isang araw, iwan na lang niya ako na walang-wala? Ito na. Kaya nga, naisip ko. Pagpapatuloy ni Amara, tila nag-aatubiling sabihin, may kinuha akong konting pera sa joint account namin. Hindi naman malaki, para lang may sarili ako. Just in case. May kaibigan kasi ako na nag-aalok na mag-invest sa isang maliit na art gallery project. Para kung ano man ang mangyari, mayroon akong babalikan. Secret lang natin to, ha, sis? Natatakot ako sa sasabihin ni Leo. Hinawakan ni Karina ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Ang ngiti nito ay puno ng pekeng simpatya. Of course, sis. I understand completely. Tama lang yan. You need to protect yourself. Your secret is safe with me. Alam ni Amara na sa pag-alis niya sa coffee shop na iyon, ang sikreto niya ay hindi mananatiling sikreto at iyon mismo ang plano niya. 2 araw ang lumipas. Isang gabi, umuwi si Leo na mas maaga kaysa dati. Ang mukha nito ay seryoso. Amara, we need to talk, sabi nito. Umupo sa sofa. Kinausap ako ni Karina. Pinigil ni Amara ang pintig ng kanyang puso. Tungkol saan? She's worried. Sinabi niya sa akin na kumuha ka raw ng malaking halaga sa account natin at hindi mo sinasabi sa akin kung para saan. Totoo ba? Sa halip na magalit, tumingin si Amara kay Leo na puno ng pagtataka at sakit. Malaking halaga? At hindi ko sinabi sa'yo? Dahan-dahan siyang umiling. Leo, anong pinagsasabi mo? Iyong investment sa art gallery? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo yan last week? Ipinakita ko pa nga sa'yo yung brochure, di ba? Sabi mo pa nga. Nakita ni Amara ang pagbabago sa mukha ni Leo. Isang mabilis na pagkunot ng noo. Isang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Oo, naalala niya. Sinabi nga pala sa kanya ni Amara ang tungkol doon, pero hindi niya gaanong pinansin dahil sa dami ng iniisip. Bakit pinalabas ni Karina na ito ay isang sikreto? Bakit kailangan nitong magdagdag ng kwento? Iyon ang unang lamat sa tiwala ni Leo kay Karina. Isang maliit na lamat, pero sapat na para kay Amara. Ang sunod na hakbang ay mas delikado. Isang hapon, dumaan si Karina sa bahay nila. Nagkataon namang naliligo si Amara. Iniwan ni Amara ang kanyang cellphone sa ibabaw ng coffee table. Naka-unlock. Alam niyang hindi mapipigilan ni Karina ang sarili na silipin ito. Sa loob ng ilang minuto, lumabas si Amara mula sa kwarto na nakatapis lang ng tuwalya. Sis, sorry, natagalan ako.
Nakita niya ang mabilis na pagbaba ni Karina ng cellphone. Na tila nagulat, wala yon sis. Hihintayin na lang kita. Ngumiti si Amara at pumasok muli sa kwarto. Alam niyang nakita na ni Karina ang kailangan nitong makita. Isang pekeng text conversation sa pagitan niya at ng isang contact na pinangalanan niyang Attorney Cruz. Ate, Cruz, Ma'am Amara, I've prepared the initial documents as you requested. Amara, thank you, Ate. I'm still thinking about it. It's a big step. Attorney Cruz, I understand. Just let me know. You deserve to be happy. Mga binhi ng kasinungalingan na itinatanim niya para anihin sa tamang panahon. Ilang araw pa ang lumipas. Naramdaman ni Amara ang pagbabago. Si Leo ay nagsisimula ng magtanong. Si Karina naman ay nagiging mas desperada. Isang gabi, tumawag si Karina. Ang boses nito ay puno ng isang urgency na hindi maitago. Sis, may sasabihin ako sa'yo. Sabi nito. May business trip si Leo sa Cebu next week, di ba? Nagkataon, may project din ako doon sa parehong mga araw. Sasabay ako sa kanya. Natahimik si Amara. Naghihintay. Huwag kang mag-alala, sis. Pagpapatuloy ni Karina. I'm doing this for you. Babantayan ko siya. Para malaman natin kung may ginagawa ba siyang kalokohan doon. I'll be your eyes and ears. Napangiti si Amara habang nakatingin sa kawalan. Isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Ang isda ay hindi lang kumagat sa pain. Nilunok nito ang buong tansi. Pinilit niyang paiyakin ang kanyang boses. Talaga, sis? Gagawin mo yan para sa akin? Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Salamat, Karina. Pagkababa niya ng telepono, ang pekeng mga luha ay nawala. Napalitan ito ng isang determinadong titig. Ang Cebu. Doon magaganap ang susunod na yugto at sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang manunood. Siya na ang magiging direktor ng buong palabas. Ang hangin sa Cebu ay mainit at maalinsangan, ngunit para kay Karina, ito ang hangin ng tagumpay. Habang nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant sa tabi ng dagat, katapat si Leo, hindi niya maiwasang mapangiti sa sarili. Napakadali. Napakadali palang paikutin sa kanyang mga kamay ang babaeng iyon, si Amara, na may malalambot na mga kamay na sanay lang sa putik, ay walang kaalam-alam sa totoong laro ng buhay. Akala nito, sapat na ang pag-ibig. Akala nito, sapat na ang pagiging mabuti, isang kahangalan. Tiningnan niya si Leo. Ang paraan ng pagtama ng ilaw mula sa kandila sa kanyang mukha, ang kanyang matipunong mga balikat sa ilalim ng suot nitong puting polo. Ang lalaking ito ay hindi para sa isang simpleng babae na ang mundo ay umiikot lang sa kanyang pottery wheel. Ang isang tulad ni Leo ay nababagay sa isang tulad niya, isang babaeng ambisyosa, matalino, at kayang sabayan ang kanyang paglipad. Tingnan mo siya, bulong ni Karina sa sarili. Isang first-rate architect na nabubulok sa piling ng isang third-rate potter. Okay ka lang, Karina? Kanina ka patahimik? Tanong ni Leo, napansin ang kanyang pagtitig. Ngumiti si Karina ng napakatamis. Iniisip ko lang si Amara. Sana okay lang siya. Nag-aalala pa rin ako sa kanya. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Leo. Isang saglit na pag-aalala na mabilis na napalitan ng pagod. Epektibo. Ang lason ay kumakalat na. Don't worry about her. She's stronger than you think. Sabi ni Leo, uminom mula sa kanyang wine glass. Hindi sa pagkakataong ito. Ito na ang tamang sandali. Ang entablado ay nakahanda na. Naku! Ang clumsy ko! Sigaw ni Karina. Kunwari nagulat, isang bahagyang paggalaw ng kanyang siko, isang perpektong kalkuladong pagkakamali. Ang kopita ng red wine ay tumagilid, at ang madilim na likido ay bumuhos sa puting-puting polo ni Leo, eksakto sa tapat ng dibdib nito. Oh my God!
Leo, I'm so sorry. Sabi niya, puno ng pagkataranta ang boses. Agad siyang tumayo, kumuha ng table napkin at lumapit dito. Hayaan mong tulungan kitang linisin yan. Karina, it's okay, napkin lang. Ngunit hindi na niya pinatapos si Leo. Lumapit siya, ang katawan ay halos nakadikit na rito. Dahan-dahan niyang idinampi-dampi ang napkin sa mantsa sa dibdib nito. Ang kanyang mga daliri ay aksidenteng dumadampi sa balat nito. Ang kanyang mukha ay malapit na malapit, sapat para maamoy niya ang pabango nito. Waiter! Mabilis niyang tawag sa isang dumaraang staff. Sir, please, can you take a picture of us? Para lang may remembrance kami sa disaster na to. Sabi niya, sabay tawa na parang ito ang pinakanakakatawang bagay sa mundo. Bago pa man makapalag si Leo, mabilis na kinuha ng waiter ang cellphone ni Karina at kumuha ng litrato. Sa anggulong iyon, sa liwanag ng kandila, sa lapit ng kanilang mga katawan, ang eksena ay hindi mukhang isang aksidente. Mukha itong isang yakap, isang intimate moment. Thanks! Masayang sabi ni Karina sa waiter. Bumalik siya sa kanyang upuan na tila walang nangyari. Iniwan si Leo na bahagyang naguguluhan. Kailangan ko lang mag-powder room. Paalam niya. Sa loob ng banyo, nanginginig sa pananabik ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang gallery. Perpekto. Kinuha niya ang litrato at mabilis na ipinadala ito kay Amara. Para mas maging epektibo, nilagyan niya ito ng isang caption na puno ng pekeng pag-aalala. Sis, huwag kang mag-isip ng kung ano. Nadulas lang ako kaya natapunan ko si Leo ng wine. Tinutulungan ko lang siyang linisin. Sorry. Pinindot niya ang send at naghintay. Inimagine niya ang reaksyon ni Amara, ang pagbagsak ng cellphone nito, ang mga luha, ang galit, ang tawag nito kay Leo na puno ng akusasyon. Ilang minuto ang lumipas. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang reply mula kay Amara. Mabilis niya itong binuksan. Ang puso ay tumatalon sa tuwa. Ngunit ang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Okay sis, ingat kayo. Pasabi kay Leo may surprise ako. Pag-uwi niya, iyon lang. Walang tanong, walang galit, walang selos, parang isang text message lang na nagsasabing bumili ng tinapay pag-uwi. Paulit-ulit na binasa ni Karina ang text. Okay sis, ingat kayo. Okay? Okay lang? Isang nag-aalab na inis ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Ang tanga ba talaga ng babaeng ito? O nagpapanggap lang? Ang inaasahan niyang pagsabog ay naging isang mahinang pisi lang. Ang kanyang perpektong plano ay tila hindi umubra. Hindi siya papayag. Kung hindi sapat ang isang litrato, kailangan niyang bigyan ito ng isang bagay na hindi na nito kayang isantabi. Isang bagay na dudurog dito ng walang duda. Lumabas siya ng banyo. Ang ngiti ay bumalik na sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Pagkatapos ng dinner, nagpaalam na sila sa isa't isa sa lobby ng hotel. Good night, Leo. See you tomorrow, sabi ni Karina. Good night. Pinanood niya itong maglakad papasok sa elevator. Alam niya ang numero ng kwarto nito. Sinadya niyang alamin iyon kanina pa. Nagbilang siya ng 30 minuto. Sapat na panahon para makapaghanda ito sa pagtulog. Pagkatapos, tumayo siya mula sa kinauupuan niya sa lobby. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa elevator. Ang bawat hakbang ay may bigat at may plano. Pagdating sa tapat ng pinto ng kwarto ni Leo, huminga siya ng malalim. Kinatok niya ito ng 3 beses. Hindi masyadong malakas, ngunit sapat na para marinig. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Leo, nakasuot ng t-shirt at pajama pants. Ang mukha ay nagtataka. Karina, anong ginagawa mo dito? Pinuno ni Karina ng takot ang kanyang mga mata.
Niyakap niya ang kanyang sarili na tila nilalamig. Leo, sorry sa abala. Pwede bang pumasok muna? Kahit saglit lang. May naririnig kasi akong kaluskos sa labas ng kwarto ko. Natatakot ako. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para kay Amara, ito ay lasang malamig na kape sa isang madaling araw habang pinapanood niya ng paulit-ulit ang isang video sa kanyang cellphone. Ang huling piraso ng ebidensya. Nakuha niya ito mula sa waiter sa Cebu. Isang tawag lang sa hotel, isang pakiusap, at kaunting dagdag na bayad sa kanyang serbisyo. Ang video ay maikli lang at medyo magalaw, pero napakalinaw. Doon, sa screen ng kanyang cellphone, nakita niya ang buong palabas ni Karina, ang kalkuladong pagtagilid ng kopita, ang pekeng pagkataranta, ang paglapit kay Leo, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang mabilis na kindat nito sa waiter bago pa man ito tumawag. Isang malinaw na katibayan na lahat ay plinano. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amara. Napakatalino mo, Karina. Ngunit ang hindi mo alam, mas matalino na ako ngayon. Nang matanggap niya ang litrato mula kay Karina ilang gabi na ang nakalipas, inasahan na niya ito. Ang kanyang kalmadong sagot, "Okay sis, ingat kayo." Pasabi kay Leo may surprise ako pag-uwi niya ay isang patibong. Isang paraan para iparamdam kay Karina na mahina siya, para mas lalo itong maging kampante at gumawa ng mas malaking pagkakamali. At hindi nga siya nabigo. Mayroon na siyang audio recording. Mayroon na siyang mga peking text messages. At ngayon, mayroon na siyang video. Kumpleto na ang kanyang mga baraha. Hinihintay na lang niya ang pag-uwi ni Leo para ilatag ang lahat sa mesa. Malapit na, bulong niya sa sarili habang pinapanood muli ang video. Malapit nang matapos ang laro mo. Ngunit habang tinititigan niya ang imahe ni Karina na nakangisi sa screen, isang bigla ang pagkahilo ang kanyang naramdaman. Napahawak siya sa mesa. Ang buong paligid ay tila umikot. Kasabay noon ay isang pamilyar na pakiramdam ng pagduduwal na pilit niyang isinasantabi nitong mga nakaraang araw. Stress lang siguro, sabi niya sa sarili. Stress mula sa lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap. Ngunit habang nakaupo siya roon, sinusubukang pakalmahin ang sarili, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang sistema. Mas mabilis pa sa galit, mas malalim pa sa lungkot. Kailan? Tanong niya sa sarili. Kailan ako huling nagkaroon? Mabilis niyang binuksan ang calendar app sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Iniscroll niya pabalik. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, mahigit 1 buwan na siyang delayed, hindi maaari. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi maaari. Napailing siya, sinusubukang itaboy ang ideya, ngunit ang ideya ay tila isang ugat na pilit na kumakapit sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Naglakad siya papunta sa banyo na parang isang taong naglalakad sa kanyang panaginip. Binuksan niya ang medicine cabinet. Sa pinakalikod, sa ilalim ng mga band-aid at bulak, naroon ang isang maliit na kahon. Isang kahon na binili niya noong umaasa pa sila bago pa nagsimula ang lahat ng gulo. Isang pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Binasa niya ang instruction ng paulit-ulit kahit nakabisado na niya ito. Bawat hakbang ay tila isang mabigat na pagsubok. Pagkatapos, ang pinakamahirap na parte, ang paghihigante. Naupo siya sa malamig na sahig ng banyo, nakasandal sa pinto. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang isip niya ay isang magulong digmaan. Isang parte niya ay sumisigaw ng sana hindi, dahil alam niyang babaguhin nito ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na boses na pabulong na umaasa ng sana oo. Dahan-dahan,
Pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang mga binti. Lumapit siya sa lababo kung saan nakapatong ang maliit na plastik na aparato. Ipinikit niya muna ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang mga ito. Napako ang kanyang tingin. 2 guhit. 2 pulang guhit. Malinaw. Walang duda. Hindi malabo. Hindi nag-aalinlangan. Hindi siya napasigaw. Hindi siya napaiyak. Sa halip, isang hininga ang kumawala sa kanya. Isang hininga na tila bitbit ang lahat ng galit, lahat ng sakit, at lahat ng pag-asa na matagal na niyang kinikimkim. Kusang loob na napahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Dito, sa loob niya, may isang buhay. Isang maliit na piraso niya at ni Leo. Isang bunga ng pagmamahal na akala niya ay patay na. Ngunit kasabay ng isang kakaibang saya ay ang pag-usbong ng isang matinding takot. Paano na? Paano na ang kanyang plano? Ang kanyang perpektong paghihiganti? Ang video? Ang audio recording? Ang lahat ng ebidensya na maingat niyang inipon para durugin si Karina. Ang lahat ng iyon ay tila naging napakaliit at walang halaga sa harap ng 2 pulang guhit na ito. Ang kanyang giyera ay hindi na lang tungkol sa pagtatanggol sa kanyang pangalan. Ito ay tungkol na sa pagprotekta sa isang kinabukasan. Isang kinabukasan ng isang inosenteng bata. Ang paghihiganti ay magulo, maputik, madugo. Gusto ba niyang isilang ang kanyang anak sa isang mundong winasak ng kanyang galit? Napaupo siya sa gilid ng bathtub, hawak-hawak pa rin ang pregnancy test na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang babaeng mandirigma sa loob niya ay biglang nakikipaglaban sa isang bagong pagkatao, ang pagiging isang ina. Sa gitna ng kanyang magulong pag-iisip, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng banyo. Ang kanyang cellphone. Nagriring. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Umaasa siyang ibang pangalan ang makikita niya. Ngunit hindi. Leo, calling. Huminga siya ng malalim. Sinubukang ikalma ang nanginginig na boses. Ito na siguro ang sorpresa niya para dito, sasabihin na niya. Siguro, ito ang mag-aayos sa lahat. Hello? Sagot niya, katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na mas malamig pa sa sahig ng banyo. Leo? Pag-ulit niya. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses niya ay hindi katulad ng boses ng kanyang asawa. Ito ay boses ng isang estranghero. Malamig, malayo, walang emosyon. Amara, we need to talk. Isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Leo, may sasabihin ako sa'yo. Isang magandang balita. Stop! Putol nito sa kanya. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Pag-uwi ko, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Tungkol saan? Narinig niya ang isang mapait na pagbuntong hininga sa kabilang linya. At ang mga sumunod na salita nito ang tuluyang gumuho sa anumang pag-asa na nabuo sa kanyang puso. Karina told me everything. Ang biyahe pauwi mula sa airport ay tila walang katapusan. Bawat kilometro na tinatakbo ng kotse ay nagdadala kay Leo palapit sa isang komprontasyon na ayaw niyang harapin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang isip niya ay isang magulong bagyo ng mga salita, mga imahe at mga emosyon. Ang mga salita ni Karina. Paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang isipan. Isang sirang plaka na ayaw tumigil. Naaalala niya ang eksena sa hotel lobby bago siya umalis ng Cebu. Si Karina. Umiiyak. Ang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Leo, hindi ko na kaya, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Kailangan mong malaman ang totoo. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang mga mata ay puno ng luha. Si Amara, she's not okay.
May kinakausap siyang abogado, Leo, tungkol sa annulment. Nakita ko ang mga text sa cellphone niya. May mga dokumento na siyang pinapahanda. Natigilan si Leo. Annulment? Saan nanggaling yon? At yung pera, pagpapatuloy ni Karina, hindi iyon para sa art gallery. Malaki ang kinuha niya. At may inupahan siyang private investigator para sundan tayo dito sa Cebu. Kaya pala alam niya kung saang restaurant tayo kumain. Kaya pala ang kalmado ng reply niya sa picture. It was all a trap, Leo. Pinagmumukha niya tayong masama. Pinagmumukha niya akong kontrabida. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na pilit na ibinubuo ni Karina sa kanyang harapan. Ang pagiging sensitive ni Amara, ang pagiging tahimik nito, ang biglaang pag-invest, ang mga ito pala ay hindi sintomas ng simpleng selos. Ito ay mga kalkuladong galaw. Natatakot ako para sa kanya, Leo, sabi ni Karina. Ang boses ay halos pabulong. At natatakot ako para sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Ang alam ko lang, kailangan mong mag-ingat. Pagod, iyon ang nararamdaman ni Leo. Isang pagod na mas malalim pa sa kakulangan ng tulog. Pagod na siya sa mga away. Pagod na siya sa mga pasikot-sikot. Pagod na siyang umuwi sa isang bahay na tila walang kapayapaan. Ang kwento ni Karina, kahit gaano pa ito kadramatiko, ay nagbigay ng isang simpleng paliwanag sa lahat ng kaguluhan. Mas madaling paniwalaan na si Amara ay nagiging paranoid kaysa isipin na ang kaibigan nitong si Karina na palaging nandyan ay isang traidor. Pagpasok niya sa kanilang bahay, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang sala ay madilim. Nakita niya si Amara na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kadiliman sa labas. Amara, tawag niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata ay malalim. Tila galing sa isang malayong lugar. Wala ang galit na inaasahan niya. Wala ang mga akusasyon. Tanging isang kakaibang katahimikan. At para kay Leo, ang katahimikan na iyon ang pinakamalakas na kumpirmasyon sa lahat ng sinabi ni Karina. Bakit? Tanong niya. Ang isang salita ay puno ng bigat ng kanyang pagod at pagkadismaya. Bakit kailangang umabot sa ganito? Tumingin lang ito sa kanya, hindi nagsasalita. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka, na tila may gustong sabihin, ngunit walang salitang lumalabas. Karina told me everything, pagpapatuloy niya. Ang boses ay tumataas na. The private investigator, the lawyer, the money you took. Ano to, Amara? Isang laro? Isang palabas? Para ano? Para saktan ako? Para sirain si Karina? Hindi pa rin ito sumasagot. Nakatitig lang ito. Ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Ang pananahimik nito ay isang insulto. Isang sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, hindi man lang siya nito binigyan ng respeto para magsinungaling man lang. Magsalita ka naman? Sigaw niya. Defend yourself! Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong nagsisinungaling si Karina. Ngunit ang tanging isinagot nito ay isang pag-iling at isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito. At doon, sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Leo ang nabali. Ang pasensya, ang pag-unawa, ang pag-ibig na pilit niyang pinanghahawakan. Hindi ko na kaya, Amara. Sabi niya, ang galit ay napalitan ng isang malamig at mapait na pagtanggap. Napailing siya, isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanyang lalamunan. 5 taon. Akala ko kilala kita. Lumapit siya rito. Ang mga mata ay nagsusumamo at puno ng sakit. Ang hinihiling ko lang naman ay kapayapaan. Isang tahanan na mauuwian. Pero anong ibinigay mo sa akin? Gulo, hinala, magasikreto. Huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang matagal na niyang kinatatakutan
mga salitang sisira sa kanilang dalawa. Nagsisisi ako, Amara. Nagsisisi akong pinakasalan kita. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na tila tumagos hanggang sa kaluluwa. Ngunit kahit iyon ay hindi na sapat para pigilan siya. Tumalikod siya. Naglakad siya papunta sa kanilang kwarto at kinuha ang isang maleta. Mabilis niyang inilagay ang ilang mga damit at gamit. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging gusto niya ay umalis. Umalis mula sa kasinungalingan. Umalis mula sa sakit. Pagbalik niya sa sala, ganoon pa rin ang posisyon ni Amara. Nakatayo, tahimik, tila isang estatwa na gawa sa porselanang basag. Kailangan ko ng panahon, sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Kailangan nating mag-isip. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palabas ng pinto, isinara ito ng dahan-dahan sa kanyang likuran. Sa pag-andar ng kotse palayo sa bahay na minsan nilang binuo, hindi lumingon si Leo. Hindi niya nakita ang pagbagsak ng kanyang asawa sa sahig. Hindi niya nakita ang kamay nito, na dahan-dahang humawak sa tiyan. Hindi niya alam na sa pag-alis niya, hindi lang isang pusong sinugatan ang kanyang iniwan, kundi dalawa. Ang mga salita ni Leo, nagsisisi akong pinakasalan kita, ay parang mga pader na gumuho at tumabon sa kanya. Pagkaalis niya, bumagsak si Amara sa sahig. Doon siya nanatili. Sa gitna ng dilim at ng malamig na sahig, hinahayaang lamunin siya ng kawalan. Walang luha. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na butas sa kanyang dibdib. Isang kahungkagan na tila hihigupin ang lahat ng natitirang buhay sa kanya. Ilang araw ang lumipas na parang isang mahabang gabi. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Ang tanging ginagawa niya ay umupo sa kanyang pottery studio, nakatitig sa isang piraso ng putik sa ibabaw ng gulong, ngunit ang kanyang mga kamay ay walang lakas para hubugin ito. Para saan pa? Ang tahanang pinangarap niyang punuin ng magagandang sining ay wasak na. Ang pag-ibig na nagsilbing inspirasyon niya ay isa na lang abo. Isang hapon, habang nakaupo siya sa sofa at nakatingin sa kawalan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bahagyang pitik sa kanyang sinapupunan. Napakaliit, napakahina, halos hindi mararamdaman. Ngunit para sa kanya, ito ay parang isang kidlat na gumising sa kanyang namamanhid na kaluluwa. Napahawak siya sa kanyang tiyan, at doon, sa gitna ng katahimikan, may naramdaman siyang muli. Isang bagay na matagal nang nawala. Hindi pa ito pag-asa. Ngunit ito ay isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ang pagpitik na iyon ang nagtulak sa kanya na tumayo. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naligo siya, nagsuklay, at nagmaneho papunta sa isang lugar na dapat ay kasama niya si Leo ang kanyang unang ultrasound appointment. Habang nakahiga siya sa malamig na higaan sa loob ng klinika ng doktor, isang pamilyar na kaba ang bumalot sa kanya. Ngunit hindi na ito ang kaba ng isang asawang takot sa katotohanan. Ito ay ang kaba ng isang ina. "Ready, Ma'am Amara?" tanong ng doktora. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Ang malamig na gel sa kanyang tiyan at ang pagdampi ng transducer ay nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Tumingin siya sa monitor sa kanyang harapan. Isang imahe na kulay itim at puti, isang hugis na hindi niya maintindihan. At pagkatapos, isang tunog. Lubdab, lubdab, lubdab. Isang tunog na mas malakas pa sa sigaw ni Leo. Mas malinaw pa sa mga kasinungalingan ni Karina. Isang tunog na puro at puno ng buhay. Ang tibok ng puso ng kanyang anak. Sa pagdinig niya sa tunog na iyon, isang bagay sa loob ni Amara ang nagbago. Ang mga lamat sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit tila may isang gintong sinulid na nagsimulang humabi sa mga ito. Pinagdirikit, pinapatatag, umiling ang doktora. Napakalakas ng heartbeat niya.
At sa mga salitang iyon, bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito mga luha ng pighati. Ito ay mga luha ng isang pangako. Pag-uwi niya sa bahay, hindi na siya ang Amara na umalis kanina. Ang kanyang mga hakbang ay mas matatag. Ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Dumiretso siya sa kanyang study. Binuksan niya ang kanyang laptop. Binuksan niya ang isang folder na may pangalang ANG Laro. Sa loob noon ay ang lahat ng kanyang ebidensya. Ang audio recording, ang video mula sa Cebu, ang screenshots ng mga text. Dati, ang mga ito ay sandata para sa kanyang paghihiganti. Ngayon, ang mga ito ay instrumento para sa katarungan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa panunumbat sa sakit na idinulot ni Leo at ni Karina. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang malinis na simula para sa kanyang anak. Isang mundong hindi nababalot sa lason ng kasinungalingan. Binuksan niya ang kanyang email. Ang dati niyang plano ay ipadala ang mga ito kay Leo ng palihim. Ngayon, iba na. Ang digmaan ay hindi na dapat sa dilim. Dapat itong harapin sa liwanag. Naalala niya ang isang bagay. Isang maliit na detalye na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong ikinasal sila isang maliit na porsyento ng shares sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Leo bilang bahagi ng kanyang mana. Hindi niya ito pinansin noon. Ngunit ngayon, ito ang kanyang pinakamalakas na alas. Mabilis siyang nag-type. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang email ay hindi para kay Leo. Ito ay para sa chairman ng board of directors ng kumpanya. Subject: Urgent request for a meeting regarding employee ethics and conduct. Sa email, ipinakilala niya ang sarili hindi bilang asawa ni Leo. Humiling siya ng isang formal na pagpupulong para talakayin ang isang seryosong usapin na maaaring makaapekto sa integridad at reputasyon ng kumpanya na kinasasangkutan ng dalawa sa kanilang mga senior employee, si Leo Sandoval, isang architect, at si Karina Reyes, isang interior designer. Pagkatapos pindutin ang send, isang bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Ang huling hakbang. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang mga mensahe. Gumawa siya ng isang bagong text. Magkita tayo sa conference room ng opisina bukas. 10 a.m., oras na para malaman ang lahat ng katotohanan. Walang pangalan, walang emosyon, isang utos. Ipinadala niya ito sa 2 tao. Una kay Leo. Pagkatapos, kinopya niya ito at ipinadala rin kay Karina. Isinara niya ang kanyang laptop. Tumayo siya at lumapit sa bintana, hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ngunit para kay Amara, pakiramdam niya, ang umaga ay paparating pa lamang. Ang conference room ay malamig at walang kaluluwa. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay sumasalamin sa mga ilaw sa kisame at sa labas ng malaking bintana, ang tanawin ng syudad ay abala at walang pakialam sa dramang magaganap sa loob. Sa isang dulo ng lamesa, naroon si Leo. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala at pagod. Sa tabi niya, si Karina, na sa kabila ng tensyon ay mayroon pa ring bahid ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Inaasahan niyang ito ay isang simpleng pag-uusap lang, isang sigalot ng mag-asawa kung saan siya, bilang mapagmalasakit na kaibigan, ay muling magiging bida. Sa kabilang dulo, nakaupo ang 2 miyembro ng board of directors, si Mr. Vargas at Mrs. Tan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Nang bumukas ang pinto, lahat ng mga mata ay napalingon. Pumasok si Amara. Hindi siya ang Amara na umiiyak. Hindi siya ang Amara na nagmamakaawa. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang paglakad ay kalmado at may bigat. Sa kanyang mga mata ay may isang determinasyon na tila kayang tumunaw ng bakal. Walang bakas ng luha,
walang bakas ng pag-aalinlangan. Inilapag niya ang kanyang laptop sa lamesa at tumingin sa lahat. Ang kanyang tingin ay unang dumapo kay Mr. Vargas at Mrs. Tan. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras. Simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Alam kong abala kayo, kaya sisimulan ko na agad. Tumingin siya sa gulat na mukha ni Leo at sa nagtatakang mukha ni Karina. Nandito ako ngayon hindi bilang asawa ni Leo Sandoval. Paglilinaw niya, ang bawat salita ay may diin. Nandito ako bilang isang shareholder ng kumpanyang ito na may malalim na pag-aalala sa integridad at etika ng mga taong nagtatrabaho dito. Ang mga salita niyang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na kumpiyansa ni Karina. Biglang nagbago ang anyo ng pagpupulong. Hindi na ito isang personal na away. Ito ay isang usaping pangnegosyo. Ikinonekta ni Amara ang kanyang laptop sa malaking screen sa pader. May mga bagay na nangyayari sa loob ng kumpanyang ito na kailangan ninyong malaman. Mga bagay na may kinalaman sa paninira at manipulasyon. Binuksan niya ang isang audio file. Isang katahimikan ang bumalot sa silid bago umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Karina, akala niya habang buhay siyang prinsesa? Akala niya nakuha na niya ang lahat? Kinuha niya sa akin si Leo noon. Ngayon, babawiin ko lang ang dapat sa akin. Step by step, unti-unti kong sisirain ang tiwala nila sa isa't isa. Ang mukha ni Karina ay biglang namutla, na parang nawalan ng dugo. Napatingin siya kay Leo, pagkatapos kay Amara. That's fake. Edited yan. Amara, anong klaseng laro to? Sigaw niya, ang boses ay nagiging desperado. Ngunit hindi natinag si Amara. Tumingin lang siya sa mga direktor, na ngayon ay matatalim na ang tingin kay Karina. Kung ang audio recording po ay hindi sapat, sabi ni Amara sa kalmadong boses, marahil, isang video ang magbibigay ng mas malinaw na konteksto, isang click. At sa screen, lumabas ang eksena sa restaurant sa Cebu. Malinaw na nakikita ang sinadyang pagtapilok sa kopita, ang matagal na pagpunas ni Karina sa dibdib ni Leo, at ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat ang mabilis na kindat nito sa waiter bago pa man nito kunin ang litrato. Wala nang makapagsalita. Si Karina ay napasandal sa kanyang upuan, ang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang tunay na mukha ng inggit at kasamaan. Tumingin siya kay Leo. Ang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng tulong, ngunit si Leo ay hindi sa kanya nakatingin. Ang mga mata ni Leo ay nakapako kay Amara. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong hindi makapaniwala, pagsisisi, at matinding sakit. Bawat piraso ng ebidensya ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya, ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya kay Amara, lahat ay bumalik sa kanya. Nang sabay-sabay, nang matapos ang video, pinatay ni Amara ang screen. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Tumayo si Mr. Vargas. Miss Reyes, I think you know what this means. Security will escort you out. Ngunit bago pa man may makakilos, tumingin si Amara sa wakas ng diretso kay Leo. Ang lahat ng tao sa silid ay tila nawala. Silang dalawa na lang, ang kanyang boses, sa unang pagkakataon, ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sasabihin niya. At ginawa mo ang lahat ng ito sa amin, Leo. Ang paggamit niya ng salitang amin ang nagpatigil sa paghinga ni Leo habang dinadala ko ang anak mo sa sinapupunan ko. Ang mga salita ay hindi malakas. Halos pabulong. Ngunit ang epekto nito sa loob ng conference room ay parang isang pagsabog. Nakita ni Amara ang pagguho ng buong mundo ni Leo sa kanyang mga mata. Ang pagkalito, ang gulat, ang sakit,
at ang biglaang pag-unawa. Bumagsak si Leo sa kanyang upuan, na tila nawalan ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang mga kamay ay napahawak sa kanyang ulo. Isang tunog na tila hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. 2 security guard ang pumasok para samahan si Karina palabas. Hindi na ito pumalag. Tila isa na lang siyang manika na walang buhay. Ngunit hindi na iyon pinanood ni Amara. Tapos na ang kanyang pakay. Dahan-dahan siyang tumalikod sa lahat ng iyon sa nanlulumong si Leo, sa naguguluhang mga direktor, sa wasak na buhay ni Karina. Naglakad siya papalabas ng pinto nang may parehong dignidad. Tulad ng kanyang pagpasok, iniiwan sa kanyang likuran ang mga guho ng isang kastilyong itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay nagsimulang magdala ng amoy ng Pasko, ngunit sa maliit na mundo ni Amara, ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang kanyang pottery studio ay hindi na maliit. Nagdagdag siya ng isang espasyo sa likod para sa mga workshop. Tuwing Sabado, ang dating tahimik na hardin ay napupuno na ng tawanan ng mga bata na masayang naglalaro sa putik, hinuhubog ang kanilang mga munting pangarap. Ang tiyan ni Amara ay bilog na bilog na. Ang bigat nito ay isang palaging paalala sa lakas na natuklasan niya sa loob ng kanyang sarili. Ang kanyang mga galaw ay mas mabagal na, ngunit ang kanyang mga mata ay may sigla na matagal nang nawala. Si Leo ay naroon. Palagi siyang naroon. Hindi na sila nakatira sa iisang kwarto. Si Leo ay lumipat sa guest room, ngunit hindi siya umalis. Tinanggihan niya ang isang malaking proyekto sa Singapore para manatili. Siya ang nag-aasikaso ng hardin. Siya ang namamalengke. Siya ang nagluluto ng kanyang mga paboritong pagkain kapag nakikita niyang pagod na si Amara. Hindi siya nagsasalita tungkol sa nakaraan. Hindi siya humihingi ng tawad araw-araw. Sa halip, ipinapakita niya ito sa bawat tasa ng mainit na tsaa na iniaabot nito sa kanya. Sa bawat pag-alalay nito sa kanya, kapag hirap na siyang tumayo, nalaman ni Amara mula sa isang kaibigan na mag-isa itong dumadalo sa marriage counseling sessions. Pinapanood niya ito mula sa malayo. Ang dating aroganteng arkitekto ay natututong maging isang hardinero. Ang puso ni Amara ay nananatiling may pader. Ngunit bawat araw, isang maliit na bato mula sa pader na iyon ang natatanggal. Isang umaga, may dumating na sulat sa koreo. Walang return address, ngunit pamilyar ang sulat kamay. Mula kay Karina. Dala ang sulat, umupo si Amara sa kanyang paboritong upuan sa hardin. Saglit siyang nag-atubili bago ito buksan. Hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad. Ito ay isang sulat ng pagpapalaya. Ikinuwento ni Karina na nasa isang maliit na probinsya na siya sa Visayas, nagsisimulang muli. May isang talata sa sulat na tumatak sa isip ni Amara. Noong una, sinisisi kita. Sinisisi ko ang mundo. Pero dito sa probinsya, sa sobrang tahimik, ang tanging naririnig ko na lang ay ang sarili kong boses. At doon ko nalaman na ang problema ay hindi ikaw, Amara. Hindi rin si Leo. Ang problema ay ang butas sa loob ko, na akala ko mapupunan kung aagawin ko ang kaligayahan ng iba. Ngayon, sinusubukan kong punan ang butas na iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Pagkatapos basahin, tiniklop ni Amara ang sulat. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi rin siya nakaramdam ng awa. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Isinilid niya ang sulat sa isang kahon ng mga lumang gamit at hindi na ito muling tiningnan. Tapos na ang kabanatang iyon. Isang Sabado ng hapon, habang nagtuturo si Amara sa kanyang klase ng mga bata, nakita niya si Leo na nakatayo sa may di kalayuan sa ilalim ng puno ng mangga. Nakasandal ito. Ang mga braso ay nakakrus. Pinapanood ang mga bata nang may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumango ito sa kanya. Isang tango ng respeto, isang tango ng paghanga.
At sa unang pagkakataon, ngumiti si Amara pabalik. Isang maliit, ngunit totoong ngiti ng gabing iyon habang inaayos nila ang mga bagong biling damit para sa sanggol. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay isang komportableng katahimikan. Ang liit, bulong ni Leo. Hawak ang isang pares ng medyas na kasinlaki lang ng kanyang hinlalaki. Ngumiti si Amara. Ganyan talaga kaliit. Habang tinutupi niya ang isang maliit na damit, isang biglaang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan ang nagpatigil sa kanya. Napahawak siya rito at napasinghap. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Leo. Agad na lumapit. Sumipas siya, sabi ni Amara. Nakangiti. Napakalakas. Nag-aalangan si Leo. Pwede ko bang maramdaman? Hindi sumagot si Amara. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Leo at dahan-dahan itong inilapat sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng palad nito, muling sumipa ang sanggol na tila binabati ang sarili nitong ama. Nakita ni Amara ang pagkamangha sa mga mata ni Leo. Isang purong saya na walang bahid ng nakaraan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Amara, sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, at ang isang pag-ibig na sa kabila ng lahat ay hindi namatay. Isang pag-ibig na nasugatan, nagkasugat-sugat, ngunit naghihilom, dahan-dahan, sa ibabaw ng kanyang tiyan kung saan nakapatong ang kamay nito. Ipinatong niya ang sarili niyang kamay. Hinawakan niya ito. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Leo sa ilalim ng kanyang palad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming buwan, nakita niya hindi ang lalaking sumugat sa kanya, kundi ang lalaking minahal niya ang ama ng kanyang anak. Hindi pa ito ang katapusan. Bulong ni Amara sa sarili, habang ang mga daliri nila ay magkahawak pa rin sa ibabaw ng isang bagong buhay. Ito ang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Leo. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kuwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ninyo akong nasaktan para kay Amara, nainis kay Karina, at naguluhan para kay Leo. Naramdaman ko ang bawat pighati, bawat galit, at bawat munting pag-asa na kanilang pinagdaanan. Ito ay isang paglalakbay na puno ng matitinding emosyon, hindi lamang para sa mga tauhan, kundi para na rin sa akin bilang inyong manunulat. Ngunit higit sa lahat, ang kuwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa galing ng paghihiganti, kundi sa tapang na magpatawad una sa lahat ang ating mga sarili. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig, kapag totoo, ay kayang maghilom, at isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng pagtataksil, laging may sisikat na bagong umaga ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni na Amara? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay mahalaga at aking binabasa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.